Kumusta yung interview? Hindi ako natanggap. Qualified naman daw ako. Kaso hindi daw ako nagtapos ng college. Ayun, nireject agad. Marami pa namang trabaho ang di kailangan ng diploma. Construction worker, restaurant crew, parking attendant. Daisy, delivery supervisor na ako ng FMP. Wala naman problema sa mga sinasabi mong trabaho, maayos naman yan. Pero hindi ko gusto yun. Mahirap yun, hindi naman ako sanay. Magtiis ka naman, Jeff. Eh, hindi ka talaga makakahanap ng trabaho kung hindi ka magtsatsaga. Daisy, pwede ba huwag mo na akong sermonan? Kasi nanay nga hindi ako ganyan sermonan eh. Nakahanap din ako ng trabaho. Kailan pa? Ubos na yung savings mo, di ba? Kung madaling trabaho ang hanap mo, bumalik ka na lang sa FMP. Ano? Nagsabong na naman yung Mrs. Cruz versus Mrs. Cruz, no? Hindi, Ling, mali ka naman eh. Miss Ruiz versus Mrs. Cruz. Hindi ba inagaw ni Kabute yung totoong titulo ng BFF ko? Ako talaga, dapat talaga, yung mga agaw, kailangan, naku, ikaw talaga, Abel ha, pag nalaman ko na meron kang kulasisi, isa-shotgun ko yung kinabukasan mo. Ako na naman nakita mo. Loyal ako since year 2000, simula nung kasal tayo. Ah, so ibig sabihin, hindi ka loyal before the year 2000. Ako talaga, Abel, ako! Ding, that was 25 years ago. Ano ka ba? O, siguraduhin mo lang ha, kung sino man yung babaeng yan. Last mo na yan. Kung hindi, hindi ka na masisikatan ng araw. So, we'll just run a few more tests and if everything turns out good, pwede na to i-discharge. So, if you need anything else, just text me. Mag-rounds lang ako. Thank you, Doc. Salamat, Doc. Tama ng pag-alala, Manuel. Malapit na nating iuwi si Jessica. Iniisip ko lang kasi si Hazel eh. Baka mamaya guluhin na naman niya si Jessica. Huwag ka mag-alala. Hindi itutuloy ni Manuel ang demanda. Alam niya aksidente ang nangyari. Alam niya inosente ako. Tsaka okay na si Jessica. Jessica is awake, yes. But it doesn't really mean na she'll be in good health. You know that. Of course. But I'm a nurse. Chinek ko yung records niya. Everything's normal. Okay siya. Okay yung anak ko. Alam ko dahil nanay niya ako. Ramdam ko, okay yung anak ko. She's a fighter like me. She's strong. Kailangan ko lang siyang tutukan. Kailangan ko lang siyang alagaan. Mami ko rin kayo! Nurse nga po kayo eh. And you take care of strangers. But you couldn't even take care of me. Gusto kong umami sa anak ko. Well, makilala ko si Hazel. Gagawa't gagawa ng paraan yung para makapasok dito. Kita mo nga kanina, nagpanggap na doktor para lang makapuslit. Tayo mismo haharang sa kanya para hindi siya malapitan. Poprotektahan natin si Jessica. Akala ko nun, kapag binigay ko na sa kanya lahat ng kailangan niya, sapat na yon. Okay na yon. Pero hindi tama siya. Kulang na kulang ako. Babawi ako sa kanya. Babawi ako. I want to rebuild their family here. Di ba kaya nga ako nag-apply ng trabaho? Gets kita, friend. Huwag ka muna magmadali. Mag-focus ka muna sa work mo. Huwag mo muna ipilit yung sarili mo kay Jessica. Oh. Please wait for the right time. Kailan pa yon? Natatakot yung anak ko sa akin. Kailangan makagawa ko ng paraan para makausap ko siya.
ko sa kanya na yung firma na yun ang dahilan kaya nagka-leche-leche yung pamilya namin. Ayokong katakutan ako ng anak ko habang buhay. Hindi ko kaya yun. Dugot laman ko si Jessica. Gagawin ko lahat. Kahit wasakin ko lahat ng pader sa ospital na yun. Makausap ko lang ang makita ang anak ko. Miss, excuse me po. Asan po yung kapatid ko, yung pasyente dito? Si Jessica Cruz? Nilipat na po siya sa private room. Nagising na po kasi siya. Ay, thank you Lord, okay na siya. Ay, ngayon lang po ba? Kanina pa, Miss, mga after lunch. Wala man lang text o tawag si nanay. Ano ba naman yan, Joel? Sabi ko sa'yo, pupunta ako rito, hindi ka man lang nagdamit. Magsuot ka na. Ano bang good news at meron kang pa-cake? Natanggap kang virtual assistant? Yes! Congrats! Thank you. Dapat talaga si Kuya yung kasama ko ngayon. Eh, mukhang busy ata. Hindi sumasagot sa mga tawag ko eh. So, ikaw na lang. Grabe naman yung smile mo. Huwag kang feeling special. Nasanay lang kasi ako na yung pamilya ko talaga yung kasama ko. Pag may mga achievements ako, since wala sila, may isa pa pala akong good news. Yung schedule ko, flexible. Kasi na-assign ako sa calendar and management. So, yung oras ko, maluwag. Kaya ngayon, naghahanap ako ng ibang mga sideline tsaka business opportunity para kabilin ako ng kondo, ng kotse, tsaka para kapag travel ako. Kalmahan mo lang. Huwag ka masyadong magmadali. Darating ka din doon. Hindi, Joel. Ang gusto ko, agad-agad. Para mapatunayan ko kay nanay na kahit wala ako sa poder niya, kaya ko. Magiging successful ako. Gaya mo. Nax, ako pa talaga inspiration mo. Oo. Bakit hindi? Eh, bukod dito sa mga pinaparent mo na mga condo unit, ang dami mo pang ibang source of income. Gusto ko ganun din ako. Eto nga ang high school friend ko eh. Meron daw siyang business opportunity para sa akin. Kakatawag niya lang kanina. Anong business? Sasabihin niya raw sa akin mamaya eh. Basta legit. Go for it.